Hi guys, welcome sa atong C-Jam. Where we can all be. Bless ka, punta sa C-Jam, di ba? So, kasi na last C-Jam, pataas ang kamot. Sino natunan? Ala, unsa itong topic? Sige, ito sa una pa ng panahon. Isa. Ako, dili mo na mao. Sakto si Shinway. The blessings that we have in Christ. Kasi nag-take notes, karon. Take notes na mo, kaya mga ata ko 100 nagsugod karon. Ala. So, we learn last C-Jam no na we need to know God better. To know Him better. Kana ang pinakapunto po nato. So number 1, unsa ang blessing that we have in Christ? To have Christ means? Next. To have Christ means? Inheritance. Number 3, to have Christ means? Power. Kana ang pinaka-last ba eh. Naka-answer ba siya? Kadungog ba siya power na to last C-Jam mo? So kana atong topic last C-Jam no, the blessing that we have in Christ. And grabe ka, power ang pinaka-last. Kana dyan ang pinakapunto nato kay sa diyang namatay si Jesus, ang pasabot ato kay gugma. Bisa ka baluan na sa diyang namatay si Jesus, ang pasabot kay gugma, pataas ang kamot. Kana galing, Lord, namatay mo ka para sa ko, di ba? Pag mag-share ta gospel, kailangan Jesus Christ. Kailangan kinsang nasa cross, matik, basic ba no? Na mag-share ta gospel. Namatay si Jesus, meaning kay gugma. Love kay ni Lord, John 3:16 na yun. So, John 3:16, 1, 2, 3, go! Ala, grabe, T-Rex. So, kana siya no na, ang pagkamatay ni Jesus sa cross, kay gugma di ay. Ang ikatulo na to na punto ato kay, kung natay Kristo, kay natay power. Tungod kay, wala ra siya namatay. Naunsa si Jesus after 3 days? Sa reason. Nabanhaw na, no? Grabe ka power, na sadyang namatay siya, gugma na, sadyang nabanhaw siya, power de kay na. Mo sa unang panahon kay eager kay sila. Eager kay sila, silang Peter, silang Mary Magdalene, mga 12 disciples, eager kay sila mo share sa gospel. Eager kay sila na, Nigo, na Ginoo. Tungod kay nakita nila na nabati na namatay si Jesus, then nakita nila na nibanhaw pa. Di ba kanang na-imagine ninyo sa unang panahon, namatay din, banhaw, mawala lang kalit. Then giingon niya na mabanhaw siya. Kanang power kay na, so inana sila ka eager, kana na Ginoo kay pares ka pa na Ginoo nato karon. So inana ang power nga naa sa tuwa. And tonight kay ang topic mo nato ato kay the blessing that we have in Christ dayon sub ato kay to know Him better man, di ba? Kailangan nato mailan si Jesus more and more. So karon natong topic kay ilon siya. O pinaka-example na para mailan nato si Jesus, kaya mga story sa Bible, o story niya. Story mismo ni Jesus. So ang topic nato karon kay wala ba? Ang topic kay Jesus walks on water. Kasi familiar na story. Di ba? Story ba, no? Mga pambata na story ba, pero power kayo. Jesus walks on water. Basic, pero solid siya. No? Let's Ginoo, salamat sa higayon na magtuo na po sa imong pulong. Salamat na tagaan minimo kasing-kasing, Lord. O guna-una ang pulong mismo, Lord. Salamat kayo na gamiton ko nimo, Lord God, as your vessel. Thank you, Jesus, for this youth. Salamat, Lord, na sila Ginoo na ay pundasyon dira kanimo. Makabalo sila kung kinsa ka. We want to know you, God, better and better every day. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So atong topic kay kana Jesus walks on water. Matthew 14:22-26. So kana dira ra magtuyok-tuyok atong topic karon. Matthew 14 to 36. Verse 22. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Multitudes. Kasi pasabot sa multitudes. Marami. Di ba? Dagan kayo. Multitudes. Dagan kayo. Tungod silang kadagan niya na si Jesus na
panghawa na mo. Gipahawa niya. While he sent the multitudes away. Iyang gipahawa ang multitudes. Daghan kayo sila, gipahawa sila. Then ang storyan ni gipahawa sa Ginoo kay busog na sila. So akong pangutana, ang maka-answer kay na 100. Kani. 100 legit ni na ako'y pinanser. Oh. Pinakauna makabot sa tuwangan. Wala na dito ni, dula na dito ni. Ang pangutana, nganong gipahawa to ni Jesus ang multitude? Answer ka kung pinanser. Ginadaga na dito ni 100. Undas. Tas mohatag pa dyan si Kuya, 500 na guro. Nganong, di ba? Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Iyang gipahawa ang multitudes. Awa mo. Nganong gipahawa niya ang multitude? Ay, sa answer sa ka sa dire para makita ka sa camera. 5, 4, 3, 2, story sa Bible. Wala, gibasa ni Jack 1, 0. No, nakabilisod po. No, dili pwede opinion. Dapat na siya legit answer. Bible, ganun. So, ang answer kay gipahawa niya kay busog naman sila. Okay, kay kabalo mo, before the story, kapakaon siya 5,000 and men and women. Mo man before so sa atong topic karon, before nilakaw si Jesus sa dagat, nagpakaon na siya multitudes. Bantog nilakaw din siya. Kinakaon naman mo, lakaw na ko. Ano, bitaw? Lagi, grabe. Ako gani. Matthew 14:21. Now, those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Matthew 14:21 na. In Matthew 14:22, kato na dayon, ana si Lord, immediately Jesus made his disciple get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes. So, backstory, nagpakaon si Jesus ng 5,000. Familiar mo na ang story? Wala. Diba, nagpakaon siya 5,000, pinaagi sa 5 ka, pan og 2 ka. Oh, very good mga bata. Wala, di man ang mga pangutana. So, kato siya, kato ang nahitabo, nagpakaon siya din. Aya din siya, gipawa niya ang multitudes din. Anak siya sa mga disciples. Una mo dito sa other side, muapas ra ko. Diba, gets niyo ang story para natay, parehas og utok padulong sa story ba, before siya nilakaw sa dagat, bitaw. So, gets niyo wala? So, napakaon siya din. Anak siya na, hawa sa mo din, una mo sa boat. So, yan ang nahitabo sa story. And verse 23, and when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to, everybody say, to, last to pray. Now, when evening came, he was alone there. Atong first key point kay Jesus, wala, siksika kay niya, pero wala tayo 100. Muna atong first key point, Jesus prayed. Ipakita nila daan? Wala. So, naka-answer sila. Jesus prayed. Very good. So, muna atong first key point, Jesus prayed. Last si Jam, atong punto kay, let us know God better. Karon ang punto na pod kay, kinsa din na si Jesus. Ganong ilhon man ako siya better and better every day. So, number 1, Jesus reigns. Mato. When evening came, meaning, taos, Daryl, meaning gabi siya. But, ang punto na ako kay, when evening came, meaning, si Jesus kay niadto sa mountain, wata ka balo, basin morning pa siya niadto, then when evening came, he was alone there. Ang punto karon kay, sa iyang pagkadto sa bukid, tara isa, then nagunsa siya dito, nagpray. Imagine kung buntag siya nilakaw, nabot siya sa bukid, basin layo kayo na bukid, then nagpray siya dito, then ang Bible, when evening came. Na imagine mo kung unsa kadugay nagampo si Jesus dito. Kasi naka-imagine na.
Diba ka nag-hike pa ka, nato pa ka sa bukid, muna ako pa dyan ka na. But he prayed. And when evening came, ug siya ray isa. Siya ray isa. Inana ang pag-ampo ni Jesus na kanagaling dugay kayo. So, dugay kay siya nag-ampo. Unsa kayang giampo dito? Kasi curious, unsa yung giampo dito? No, unsa kayang giampo dito, no? Ano ba? Naa ba na sa Bible? Unsa yung giampo? Wala. Wala, naa. Pansiron te kare ka, naa. Unsa kay giampo ni Jesus dito? Naa man daw na si Rika. No, sa Bible, mag-ampo siya ni. Grabe, kabalo si Rika, bay. So, unsa kayang giampo dito? Let us be curious ba? Unsa kay giampo ni Jesus dito, no? Sa mountain ba? And take note, he was alone. He was alone. Wala pa siya gampo, Rix. He was alone pa. Wala pa tanabot sa iyang pagampo. So, he was alone dito kanagaling time na gusto ko mag-inusara ba? Kana ba tao? Finding yourself, bitaw. So, Jesus prayed. It makes me think ba na, kumusta ka akong prayer life? Kumusta ka imong prayer life? Kanagaling, balik-balik na to na dunggan ba na, si Jesus gani nag-ampo, ikaw pa ka, kita pa ka. Kasi nakaduog na storya. Wala. Kanang balik-balik na sa amua na, nagdako diari. Si Jesus magani nag-ampo, ikaw pa ka. Si Kuan magani nag-ampo, ikaw pa ka. Pero ang pangutana kay, unsa ka ang giampo ni Jesus? Unsa ka yung giampo dadto, no? So, even Jesus prayed na Ginoo na gani siya. Balo ba mo na Ginoo si Jesus? Amen. Ito mo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Oh, siya. God the Mother. Wala ba eh. So Jesus prayed. Even Ginoo na siya. And iya bitang gi-honor yang amahan ba na, kabalo mo kung Ginoo po ko. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But, nag-ampo pa man si Jesus? Naman siya eagerness to pray ba? Lord, gusto ko ampo. Lord, duol ko sa imo. Amahan, duol ko sa imo. So, anak si Jesus, just as the Son of Man did not come to be served, but serve. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ka ang sulod sa tong pag-ampo karon. Kanang when you pray, kasi kabalo mag-ampo, patas ang kamot daw be. Kita mangurutanan, no? Pero unsa ang sulod sa tong pag-ampo karon? Unsa ang sulod sa tong pag-ampo? Unsa ta mag-ampo? Lagi mo. Sige mo. So, unsa ta seryoso na tayo na part, guys. Anong galawa? Unsa ta mag-ampo? Diba? Unsa ta mag-ampo? Matik, pagmukaon, ampo, diba? Ana. Matik, pagmukaon, ampo. Pagmata, mag-ampo. Before matulog, mag-ampo. Kasi nagbuhat anak, patas ang kamot. But, ang pag-ampo ni Jesus, He went up on the mountain and prayed. Inana din siya mag-ampo. No? Wala. Ang una-una na ito karon sa kaligubukid eh. Diba, Jesus is the best example, good. Ibuhat mo na ako na sa kakubukid. Storya na tanaw niya. But, kana siya, na, say kaya ang pag-ampo na to ba kay, Lord, salamat kayo sa pagkaon. Lord, salamat sa kabuntagon. Lord, salamat, makatulog na po ko. Marag sumo na bitaw kayo, wala mo na sumuman. Wala, no? Di siya sumuman, pero, but, Jesus, on our example, He went up to the mountain by Himself and prayed. Kaya na ito na buhaton dili. No? Agad-agad, di ba? So, story of my life, kay, saka ko agad-agad. Guys. Ako na isa. Saka ko agad-agad. Kaya ako nakasaka agad-agad na ako na isa. Pero ang pinakauna na akong saka agad-agad kay, kanang bugat kay mong heart mo. Dante mo, ano? Nang broken kay ka, kanang dagay kay pagsulay sa kinabuhi. Broken ko ato din. Saka ko agad-agad, ako na isa. Sino kasaka agad-agad? No? Kapoy dili. No, kapoy kayo, no? Saka ko agad-agad, ako na isa. And,
Daghang kog na-realize. Kana galing, magsaka ka, rin kapoy kayo, daghan may ka problema, ano, nisaka mo ko dire. Pero ako ang heart jud ato kay Lord. Kana bitang eager ko sa iya ba, Lord, gusto di ka madunggan. Nakabasa mo ko ate guro ani ng pulungan, nisaka siya sa mountain ba. Then nadasig ko, asa ako ano, agad-agad dire. Mountain mong prune, mountain to dili. Pero unsa ka ang mountain sa uno no, pero kala lang saka og mountain. Saka agad-agad. Then bugat kay akong heart. Then daghan kog na-realize. Pagsaka pa lang gali na ako, kaya daghan na kayo kog na-realize ba na, ay, naani di ang problema, inaani di kakapoy agad-agad, nan ako sa tunga, mabalik ko dili, di ko mabalik, nana, ito, daghan na kag na-realize ba na, isa di kayo masakag mountain eh. Kana pa lang idaan, saka na kayo kog mountain, pero, kanang giawat na ako dito si Jesus ba na, masaka kog mountain di. And, pagpadulong, kana bitong, dili lang kay naglaglag lang ko, kay ginahan ko agad-agad, man na, no, but akong heart kay, Lord, saka kog mountain, be. Saka kog mountain din. Kana galing, kana gusto ko awaton si Jesus mo. Kana nakasing-kasing bitaw, Lord, isaka di kag mountain, saka kog mountain be. So mo taong gibuhat, mo taong kasing-kasing, Lord, gusto di ka madunggan. Lord, gusto di ka madunggan, unsay mong gusto ingon sa akong kinabuhi karon. So nisaka ko din, abot na ako sa taas din. Dito na yung devotion. Hindi ka man mag-devotion. So devotion ko dito, basa ko. Bulong mo sa akong gibasa. Proverbs. Yeah, basic Proverbs. Saan date ka ron? Muna itong basahon. Basa ko Proverbs din. Grabe, kaayos akong gibasa. Like, igo kay ko ba? Lord, grabe, ikaw dyan din eh. Pray din ko na yun, Lord. Isa kaya niya, Lord. Nag-awag na ako. Nawala ang problema, wala. No, wala, di nawala. Pero nagana akong kasing-kasing, Lord. Ay, kabataan eh. Basketball na bataan eh. Ano ito? So, anyways, kato lang, ang punto na ako kay. Kanang, he went up on the mountain. And literal na ko siya copy jud ba? Anto kog mountain bi ako ra isa. Siya ra isa to. Nag-pray ko dito and inana ka power kung kanang galing awaton na to si Jesus ba? Awaton na to. Balag literal pa na to siya awaton. No? Ay lang po itong magpakamatay sa cross. Okay. Kaya ito, maratag savior. Ano? So, then, pag naog na ako, na-realize na ako na para sa kuara niya, na-realize na ako na it takes a big problem for me to climb on a mountain. No, it takes a big problem for me to climb on a mountain. Kanang, sabi, kung sa akong problema, gusto na ako mag-mountain, gusto na ako mag-ima-ima, gani, mag-find yourself ba? So, muto ako ni-realize na, dahil no, is hindi kayo na sadyang, dahil ko problema kay, maawat ko kang Jesus ba? Ito mountain bi mo, pray ko bi. So, kato ako na-realize, it takes a big problem for me to climb on a mountain. And kana lang, ayos lang kayo. Ayos lang kayo na awaton si Jesus. Dito pa lang kalidaan sa pagsakag mountain. Pero ang pangutana, unsa kaya gyampo ulit, no? If dili pa ninyo makita karon bitaw. Dili pa ninyo makita karon na usakag mountain kay po kaya natin man to kadto pray ra ko dito. But kana bitaw ang punto lang ni Jesus neto siya dito para pray. Di ba? Maybe dili niyo na mabuhat siguro kay daghan kay mo rason. Pero kung mabuhat ninyo, buhata gani ayos kayo. By himself pa jud ikaw ay pandamay sa ikaw sa una rin pandamay na rin kadayon. Pero kana ba kanang dili pa ninyo makita siguro na mo katkat mo sa mountain then mag-pray dito. But kabalo ba mo nga naay prayer house? Kabalo mo na wala. Kasi nakapilog prayer house. Ay, Wednesday no. So, maybe dili pa niyo makaya mo katkat og bukid. Pero ang challenge na ako sa inyo okay. Ani sa church? Kasi mura nagbukid pa sa inyo ba kapuyag adto sa church para mag-pray. Remember mo na tong number 1 na key point. Jesus prayed. And kana challenge sa mga youth na mani sa Wednesday ba, mag-pray ka ng kabalo bitaw ka na Lord. Gusto ka awaton. Nag-pray man ka Lord. Anong dili mo ko mag-pray? Anong balik-balik man akong prayer? Ano bitaw? Jesus went up to the mountain and prayed by himself. Ay ito ang gibuhat ni Jesus. Jesus did not come to be served, but to serve. Personally, muna akong answer sa pangutana na unsa day yang giampo dito.
Kay wala ko kita sa Bible kung gipakita ba unsa ampo ni Jesus. Di ba usually ang giingon na kay Jesus prayed. Ano ba Jesus prayed pero unsay content sa iyang pag-ampo ba? Kana ayos kay siya kanang una-unaon perminti ba unsa di moampo si Lord. Sure ko dili siya moampo na Lord. Nani gay ko ginana. But for me kay Jesus came not to be served but to serve. Personally kana ang ako ang kanang pagtuo na inana ang content sa iyang prayer. Di ba kanang kinsa goy ano nagay ninyo nagpakaon kag multitudes 5,000 men without wala pagihap ang women og children. Nagpakaon kag inana kadaghan na tao. Pinaagi sa 5 ka pan og 2 ka isda. Kung ikaw na kay di ba murag mudako imong ulo ba wala powerful kay ko. God na jud ko. Nana ba? But Jesus came not to be served, but to serve. Siguro that's why he went up to the mountain and prayed. No? Basin lang. Kana bitaw ka ng heart niya ba na, Lord, salamat kayo na nagmilagro ka. Salamat kayo na inani mong gibuhat sa imong mga tao. Walay ako ani. Kana bak ng prayer makes us humble. Make us na magpaubos dira sa Ginoo. Na Lord, naamon day ka. Lord, dako man day ka. Gamay ra akong problema. And inana siguro ang prayer ni Jesus, ang content sa iyang prayer ba? Not to be served, but to serve. Kana bitaw na, Lord, gusto ko mag-ampo para sa uban. Kasi natong pag-ampo, puro ra kita ba, Lord, inani ako. Lord, ako na pud. Lord, ako na pud. But, kana bitaw pag-ampo na, Lord, gusto mo serve. Sa akong iampo. Kana bitaw. Kana na kasing-kasing. Prayer is acknowledging the Father. It is not bad to ask about personal needs, no? Personal wants. Dili na siya bad. Klaro po kayo sa pulong sa Ginoo nga niingon siya sa Philippians 4 verse 6, do not worry about anything. Instead, pray for everything. So, pwede yung kita mangayo, anak. Na Lord, kaniya akong need, kaniya akong wants. Biblical, yun gyapon na. Pero, kana galing, makasulay na mo. Nga mag-ampo, dili para sa mong kagalingon, pero para sa uban. Kana ba, na, Lord, gamit ako para sa uban. Ikaw manggaling naabot ka, dili para i-serve ka na mo, but ikaw ang i-serve sa mo. Kana bitang pag-ampo na, Lord, I want to serve. I want to serve. Jesus' name, amen. Kana lang na pag-ampo, guys. Anong Lord, gusto na ako mabaton na ng kasing-kasing ni mo. Anong nagpakatao ka dali para sa amo mga sala? Anong nabuhi ka? Namatay ra din ka. Pero power kayo mo pagkamatay. So, kana lang, number 1 key point, Jesus prayed. So, one day, nagampo ko sa Ginoo. While nag-swimming, nagampo ko sa Ginoo. Ano ako na, Lord, saan man akong itudlo ko ng sijam. Kana ba Lord, saan akong itudlo ko ng sijam? And, really, when we ask God, kay, motubag yun siya, gana siya. Cute. Ay, pa siya nanay. Ikalit lang sa ako ang mind na, ikalit lang pop up sa akong mind ang word na Jesus walks on water. Jesus walks on water. Kana lang, si Lord, saan itudlo. Jesus walks on water. Jesus walks on water. Eh ako gasam salo po ganun to. Di mo kalakaw no? Salo no tatama na But kata Jesus walks on water. Dayon kana akong gi-share sa inyo karon. So there is really power in prayer. Amen. Amen. Isa mo ani karong Wednesday. Wala man bantay di mo man guys. It's a challenge na ikaw ra jud ang Ginoo nakabalo. The Lord nag-pray man ka. Lord, niadto man ka sa mountain. Ako di ko kanya sa Wednesday. Guys, advice jud, ayos kay matug mountain. Ato to agad-agad ba no? Inana jud. Ayos kay matug mountain para aton si Jesus mag-pray. Okay, verse 24 na ta. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Verse 25. Now, in the fourth watch, around 6 a.m. to
around 3 a.m. to 6 a.m. of the night, Jesus went to them, walking on the sea. So atong second na key point kay Jesus walked. Lakaw si Jesus sa. So dili lang normal na paglakaw, no. Nilakaw sa tubig. Sa tubig nga dagat. Tubig nga dagat. Sa dili lang normal na paglakaw pero nilakaw siya sa dagat, nilakaw siya sa sea. And kabantay mo inaana ang ato Ginoo na iya kang buon ba. Pareha sa story sa prodigal son, kinsa ang nidagan? Ang amahan nidagan kanang galing pag mulakaw ang atong Ginoo kay dili na siya normal na paglakaw. Just like Jesus walks, the Father walks, and dili na pwede sa unang panahon na ang Papa nila sa unang panahon dito nakasayal din, mudagan. Dili na pwede na makita ilang tuod. Balik-balik na nag-story sa tuwa. But Jesus walks on water. God the Father walk. Katong amahan ni lakaw, gitagbo ang iyang anak. And inana atong Ginoo na kung mo decide lang jud bitaw ta na Lord, muduol ko sa imo. Jesus walks on water. Jesus here walks on water. The disciples are in the middle of the sea. Tossed by the waves, the wind was contrary. So, ang scenario kay murag gabagyo, ibutang na nato na gabagyo. Then, nilakaw din si Jesus. And, diari, ang pasabot sa kanang gabagyo kay para sa tuwa karon atong kinabuhi murag gabagyo. Ano bitaw? Na po sigab, grabe sigat to mo i-apply tanan sa life. Ano bitaw? But really, di ba? Ganang gabagyo atong kinabuhi. But Jesus walks on water. Ang pangutana karon, asa ka karon? Gabagyo ba imong kinabuhi? Napa kay giagian karon kinsa may wala, di ba? But Jesus walks on water. So, gatuo ka nga ang atong Dios nga gituhan dili mulakaw para sa imo. Or gatuo ka na kana nga Dios natong gituhan kay mulakaw para sa imo. Even mulakaw sa tubig para sa imo. So, inana atong Ginoo. He will walk on water. Meaning, He will do miracle things. He will do impossible things para tagbuon ka. Para ingnon, anak, na ako diri para sa imo. So, inana ang gibuhat ni Jesus. God is walking towards you. Even right now, unsa kay mong buhaton? God is walking towards you right now. What will you do? Unsa kay mong buhaton? Verse 26. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled. Saying, "It is a ghost." And they cried out of fear. Sometimes our response in God, who walks on water, kay matroubled ta, mababalaka ta, maingon ta na, dili maguro ni si Jesus, imposible maguro ni. Kanang gitabangan kasi mga amigo, then murakag lokinsam ni siya. Kana bitang Jesus walks on water, na ay Dios na nitagbo sa imo, pero ikaw kay murag alert. Pas, dili maguro ni ikaw. Alert, balbal maguro ni. Alert, nabalaka ko, Lord, kulba. Unsa man ni nahitabo sa karon, ikaw ni Lord. Kaya ito, ang pagtagbo ni Jesus ba kay, dili bitaw para sa tong mindset na ayos kayo. Lord, grabe, hayag kay ka. Kasi kuhaot ka. Inana ba? But, ang pagtagbo ni Jesus kay, kabantay mo, pagtagbo ni Jesus sa ilaa kay, nabalaka sila. Kaya bitaw, unsa man ni, nahitabo man ni, pero gitagbo na dahil sila sa Ginoo. Lord, anong nahitabo man ni sa kuha, pero gitagbo na dahil sila sa Ginoo. Lord, anong nabalaka man ko, nahadlok man ko, pero gitagbo na dahil sila sa Ginoo. Inaana dahil mo tagbo atong Dios. Pero ang kulang lang, wata kabalo nga gitagbo na dito. Di ba ka nang, wala mo nung gitagbo eh. Di mo gari bati, yung kinabuhi. Inaana bitaw. But really, God is walking towards us. And our God doesn't stop there. Wala na siya ni agi na ito, wala siya gistorya, di ba? In verse 27, but immediately, Jesus spoke to them. Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I.
Do not be afraid. In times of doubt, trouble, and fear, Jesus spoke. Kana day ang kulang sa tuwa po. Kanang, suda na batian na luka nga na nabalaka ko. But Jesus spoke. Kana ang pinakakulang sa tuwa na wala na to nadunggan ang tingog ni Jesus. Jesus spoke to them. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that is Jesus. Jesus spoke, and Jesus mismo ang pulong. Siya mismo ang atuang gituhan. Siya mismo ang atong gibasa karon. And I want you all to listen to God ba? Lord, unsa imong istorya sa kuha? Unsa imong istorya sa kuha? Unsa, anong nahitabo man sa kuha, Lord? Basin, gitagbo na ka sa Jesus, gitagbo na ka ni Jesus, kailangan lang niyong masabtan. Unsa yang giingon sa imo, anong nahitabo na sa imong kinabuhi. So, in times of troubles, kailangan ta knowledgeable nga basin si Lord nagstorya sa tuwa. In times of fear, kailangan ta may mong makabalo ba anong nahadlo ko. Dili bitaw kay nahadlo ka din, imo rang i-shake off ba? Kira na mangita ko kalingawan dito or trouble na kay mong heart, pero imo rang gi-shake off, pero naade gistorya si Jesus sa imo. Then wala lang ka naminaw siya. So, let us all listen to God. Listen to the word mismo. Then kana bitaw ni ana siya na, be of good cheer, it is I. That I there, meaning I am. Kato bitaw story sa burning bush na niana si God ka Moses na I am who I am. Una imong ingon sa mga tao. And that I there, dagan ka meaning ito niana si Lord, I am the good shepherd, I am the bread of life. 7, I am ni Lord. Dagan pa kita, I am the resurrection and the dead and the life. Kato, ana siya na, I am. It is I. Kanang, i-remind niya ang mga disipulo niya ba, na ako ni, o sa pagdungog pa lang ni Jesus, sa pagdungog pa lang sa mga disipulo sa iya, ni kalmar rin sila. It is I na ganyan ang giingon. Watch ingon, ako ni si Jesus. It is I. Kanang, kaila sila sa tingog ni Jesus. Kaila sila sa tingog ni Jesus. Ang kailangan lang ta mamina kung si Jesus ba na istorya sa imo. Si Jesus ba na istorya sa imo sa panahon na kay giagian karon. So it is I. Do not be afraid. Hearing the word of the Lord is very powerful. That's why Peter did what he did. So diri na dahil ang story na naitabo kang Peter. Ana guro siya ba na it is I daya nakadungog di ko sa imo. Sulayan be. Unsa gingon ni Peter? Verse 28. Basa na to. 1, 2, 3, go! Bahala si Peter na Lord. Ikaw din na, gamanan, di kay ka, powerful, di kay ka, pana ako dirabi. Alam ito. So, si Peter, kung kailan mo ni Peter, kaya ang background ni Peter, kaya aggressive kayo na disipulo, kanang dasig kayo, kanang, Lord, say mo, radyo ko, Lord, sabay, radyo ta pirmi, Lord, di ka biyaan. Diniana rin siya ni Jesus, isagpa siya ba na, i-deny ko ni mo 3 times. Lord, dili lagi, balag mo sa may tabo sa kalibutan. Dili di ka i-deny. Ano sa gibuhat ni Peter? Diba, gidinay, yapon siya. Inana ang attitude ni Peter na aggressive kay siya na disipulo ba na gusto niya ma-experience bitaw kung saan na-experience ni Jesus. Nilakaw siya sa tubig. Lord, panakwa po ko sa tubig. Inana po diya ang kasing-kasing na mura bitaw gusto siya na ma-experience kung saan gi-experience ni Jesus. Kanang ayos kayo mulakaw tubig, di ba? Ayos dili. Ayos guro, no? So, ano bitaw, kaya nakita ni mo ba kung kinsa si Lord din, gusto yun siya na, Lord, gusto di ka awaton. Lord, gusto ko malakaw sa tubig, palakwa ko. Inana ang gibuhat ni Peter. Kasi gusto mo yung Peter? Wala. Ako na lang sa. So in verse 29, so he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. So Peter experienced what Jesus experienced. Diba ayos kayo na na-experience niya. Pero, in verse 30, but when he saw the wind was boisterous, basta marag, the storm. He was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Verse 31, and immediately, Jesus stretched out his hand and caught him.
and said to him, O you of little faith, why did you doubt? So nag-doubt pa din siya to. Sadyang nakita niya ang storm ba na, na nabitaw. Pero ang pangutanan nako karon, kinsay makatubag, tagaan ako 100 na pod. Ang pangutanan nako karon, nag-iingon ni Lord na, you o little faith, gamay ra day ang pagtuo. Unsa ka ang pagtuo sa mga nakasabot? Dako or wala? Diba? Ano lang magtubag kay maragbati man ang pangutana. Pero di ba kanang murag nakapangutana po ko ba na gamay pa din yung pagtuo nga. Niya na man siya, Lord, palakwa ko. Kaya bitaw, Lord, palakwa ko sa tubig para maduol ko sa imo, maawat ko sa imo. Pero unsa na lang ka ang nasabot? So wala sila pagtuo dito. Sabi sa Lord, malibog na si tayo gamay. But really, kana bitaw na feeling na ako kay dasig juga si Peter bitaw no din. Gingna na siya ni Lord na siguro kay nana lang storya na lang bisang magalingon no. Siguro kay kana bitaw nagtuga-tuga bitaw siya din hadlok na rin siya. Kana siguro bantog kamay kay pagtuo, pag-relax na lang sa sige. So relax na sa ko dire pe, wala to na ako si Jess mabot din sa barko be. But kana i-admire jud ako si Peter na siya courage ba. Lord, alako ako. Then pagka i-Diyos kay nakita siya problema. Luka di kasang gibuhat natakot na rin siya ba. So, bantog naingnan siya ni Lord, nagkamay kay kang pagtuo, nag-doubt man ka. So, unsay mong pagtuo sa Ginoo karon? Dako or gamay? Jesus stretched out his hand and caught him. Number 3 nato na point. Jesus, nakabutang. Jesus saves. Di ba? Balag inato ang pagtuo ni Peter. Nabalaka siya, nag-doubt siya, pero gisave gyapon siya ni Jesus. Yes, naadlok si Peter, pero naa siya gibuhat. Di ba? Naadlok siya, pero naa siya gibuhat. He wants to experience a miracle. Murag, ikaw ako karon ba na, Lord, gusto na kumawa ni, nakagibuhat. Di madlok din ka, ano man ni? Balik na po sugod. Hildi na po. Lord, ano ni, napakagibuhat. Balik na po sugod. But nakakagibuhat. And Jesus is like that na, Lord, gusto ko ma-experience ang miracle. Lord, gusto ko maka-experience og kausaban. Lord, gusto ko mo transform. Sige itong transform? Metamorpho. So, Lord, gusto ko mag-usab. Lord, pero nakita ka sa problema sa palibot nimo na wala din mo pagtuo. So, inaana gyapon kang Peter ba na nabalaka siya galit. But Jesus saves. He saved gyapon siya ni Lord. So, ang pangutan na, kasi ginahag miracle. May tabo siyang ginabuhi. Amen. So, number 1, say buhaton. Number 1, pray. Number 2, walk on water. Kanang ginahan, lakaw sa tubig ba? And not just walk, but walk on water, Jud. Kanang walk on water means, Lord, wako kabalon sa akong gilakwan, tubig na ba ni? Unsa na ba ni? Pero mudo ko sa mo. Lord, mutuman ko sa mong pulong. Lord, buhaton na ako ni. Laglisod kayo. And that is walking on water. And really, miracle will happen kung ato ng buhaton. Mutuman na dili. Mutuo, Jud. Okay, naabot mo diri. So, in verse 32, and when they go into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. So, Jesus calms the sea. Then, they worship God. Inalang may tabo sa diyang naa si Kristo sa itong kinabuhi. Ba? Lord, nituo ko sa imo, Lord. Wala na akong doubt. Kinaan na ka diri. Kauban at sa barko. Ganin na kay. Wala pa kag balbal. Pero karon Lord, nituo na ko sa imo. Nakabalon ako sa imong pulong. Nakadawat na ako sa imong pulong. Nadunggan na ka. Bantog. Nakalma na dahil ng tanan. Sa diyang, di ba, wala na yung boat. Di na si Jesus diri. Di nata dira. Di naabot si Jesus. Then ayos na rin kayo. Di ba? Inanang may tabo sa tuwa sa diyang, kabalo jud ka na, nakakasakuha Lord. And kabalo ko sa imong pulong na, nakadungog ko sa imong giingon sa kong circumstances, sa akong giagian karon nadunggan, gyapon ka Lord. Mo din imong gusto buhaton ako. So, people wanted miracle and Jesus gave it to them. Verse 34, kapit na ta, when they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. And when the man of that place recognized him,
They sent out into that surrounding region, brought to him all who were sick, and begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched it were made perfectly well. Ang number 4 na to na key point, lastly, kay Jesus heals. So, moto siya ang mga nahitabo sa story behind Jesus walks on water. Kanang naadyo'y kahimuan sa diyang mutukman ta sa pulong sa Ginoo. When we know who God is, it is easy for Him to work in us. So, kung bitang na-recognize nila ba? Recognize nila si Lord. Oy, si Lord ni, makahil ni sa ako. So, tungod di kaila sila unsa ang power ni Lord, they know God better. Hinahinay, nakaila sila na mo din ang Isus na akong gituhan. Munang nangahil silang tanan. Pinaka punto diari sa Jesus heals kay when we recognize Him, He will surely heal us. And balik sa Jesus saves, katong save diadto kay dili nang save na Lord, ikaw akong Lord and Savior, gi-save ko nimo. No, dili ka na save ang pasabot, but save bitaw sa diyang naay troubles, naay storm, naay batik o kinabut. Still, Jesus will save us. Kana bitaw mo reach out na juta sa iya, just like Peter did. Mo save siya sa tuwa din. And lastly, kay Jesus heals. Now, when we recognize Him, na siya ang Diyos, siya ang powerful kay sa tanan, healing will come to us. As a conclusion, let us be like Jesus. So, unsa to number 1? Jesus. Number 2. Number 3. Number 4. Jesus heals.